Habang tumataas ang numero sa odometer ng kotse natin, mas dumarami at lumalalim din yung na-experience nating learnings and mistakes sa auto. Minsan, mas nagiging unusual pero practical yung mga natutuklasan natin. Good day! This is Chan of Shell Limited Life for today. Ipapakita natin ang part 6 ng Newbie Car Tip series natin entitled 7 Random Tips for New Car Owners and Drivers. Isi-share natin yung ilan sa mga unusual tricks na natutunan natin sa 8 taon nating pagmamaneho. Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Alam natin ang value ng regular maintenance sa vehicle. Ginagawa natin to para mas maging reliable at mas matagal natin magamit ang auto. Pero kadalasan, every 3 or 6 months lang ang PMS, kaya naman importante yung regular visual inspection sa kotse. Kaso minsan, hindi enough na puro ikot o visual lang. May added value rin kasi pag pinakinggan at pinakiramdaman natin ang sasakyan. 7 Random Tips for New Car Owners and Drivers Part 6. Share nga natin yung ilan sa mga unusual tricks na ginagawa natin sa kotse. Number 1. Drive without music or radio. Once in a while, I suggest na mag-drive tayo na patay ang music or radyo sa kotse. Masarap din kasi yung paminsan-minsan ay tahimik ang ating pagmamaneho. As we drive, napapakinggan natin yung iba't ibang tunog sa kotse na kadalasan ay natatabunan ng ingay ng radyo. But there are some car noises na ayaw nating mapakinggan because they may signal trouble. Yung mga grinding, growling, popping, clicking, squeaking, whining, clunking, tapping, banging at marami pang iba. Minsan itong mga tunog na to ay hindi natin naririnig kapag may music, kaya i-suggest na at least once a month ay huwag tayo magpatugtog at mag-focus tayo sa mga vehicle noises. As a driver, mararamdaman naman natin kung yung kakaibang tunog ay normal o need na ipacheck sa mechanic. Number 2. Press down to check suspension. Kung medyo maedad na ang auto mo o madalas kang malubak, try mo minsang diinan ng hood at trunk to know if goods pa ba ang suspension ng kotse mo. Observe how the car bounces. You can test by simply pressing down on the front and rear bumpers of the vehicle when parked. Dapat ang ma-observe natin ay konting bounce lang, tapos babalik na sa dating height ang auto. Pag ganun na nangyari, most likely okay pa ang suspension niyan. Pero, if it bounces up and down a few times, it's time to have the suspension check sa service center. Number 3. Drive without shoes or slippers. Medyo unusual to ha, pero it actually works. Drive the car na nakapaa o nakamedyas at least once a month. Mas ramdam kasi natin ang vibration sa car pedals pag walang suot na sapatos. Bakit nga ba nagkakaroon ng vibration sa car pedal? At masama ba ito? Ang usual na pinagmumula ng vibration sa car pedal ay posibleng sira sa axles, wheel bearings, drive shaft, calipers, and motor mounts. So kung may nararamdaman kang abnormality sa pedal at recurring ito, it may signal na baka need natin ipacheck ito. Anyways, if hindi kayo comfortable o sanay magmaneho ng hindi nakasapatos o tsinelas, do this carefully. Try nyo muna sa low speed. If nag-aalangan ka pa rin, well, don't do this. Safety first tayo. Number 4. Gas cap whoosh or hissing sound. Kapag tinry mong buksan ang gas cap ng kotse, usually may maririnig kang whoosh o hissing sound. Ang good news, hindi ka dapat mag-worry dito. Ang whoosh o hissing sound from the gas vapor proves to you that the seal on your gas cap is working properly. Yung noise na naririnig natin ay yung air rushing into the fuel tank due to the low pressure caused by the use of fuel. So kung wala kang naririnig, yan ang medyo concerning. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Shell Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page.
para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Number 5. Refill fluids with the same type or color. Dahil usually nga every 3 or 6 months ang PMS, may mga instances na we may need to top up car fluids. Sa case ng car coolant, ang general rule ay wag natin i-mix ang different types and color nito. However, nowadays sa mga bagong vehicle models, the color of the coolant you choose doesn't always matter. Unlike sa mga older models na ang paggamit ng maling type of coolant could cause damage to the cooling system and engine. Pero again, kung unsure o nag-hesitate kayo, ang best practice is to refill it with the same type or color. Number 6. Do not forget to underwash. Mahilig tayo mga Pinoy sa malinis na kotse. Kaya nga marami sa atin ay weekly nagpapa-car wash. Pero, may ilan na bihira o hindi nagpapa-underwash kahit 1, 2, or 5 years na ang kotse. Good practice na we underwash our car every 3 or 6 months or as often as we can. Depende yan sa sitwasyon and location. Kung madalas ka dumaan malapit sa dagat o sa maputik na area, wash it more frequently. Dirt and other elements can accumulate on the underside of your car. Underwash prevents rusting, avoids drainage problems, and save more of the under components of your car from deterioration. Medyo may kamahalan lang than usual car wash, pero it will prolong our vehicle naman. Number 7. Avoid sketchy aftermarket installation. Ang sarap mag-mod sa totoo lang. Iba yung level ng satisfaction pag unti-unti mong na-achieve ang gusto mong build. Pero, doble ingat tayo kasi napapadala sa social media yung video na nasusunog na sakyan. At ang isa nga sa mga usual causes ng vehicle fire ang bara-barang aftermarket installation. Kaya do your research muna ha. Avoid idiotic sketchy aftermarket installations. Huwag ka magpapa-install kung hindi mo naiintindihan ang basic concept kung paano ito gagawin, lalo na kung may tama sa electrical. Siguraduhin quality at pasok sa standard ang mga ito, reputable ang shop at skilled and knowledgeable ang mga installer nito. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!